Men's Leadership Breakfast Meeting sa Lucena dahil kami po, pag libre po ako, meron kami lahat ng kalalakihan ay aking tinatawagan, iniimbitahan para magkaroon kami ng sermonizing, paggawa ng mensahe. Nagulat ako kanina sapagkat yung mga lalaking ito ay nagbigay ng mga mahalagang katotohanan na hindi ko pa napakinggan. Buhat ng ako ay maging alagad. So talaga napakahiwaga ng salita ng Panginoon. Pinagpala ako ng kanilang mga kapahayagan, pero gusto ko po ipangaral yung personal na kapahayagan sa akin ng ating pong Panginoon. Amen? Sa aklat ng Mateo chapter 13 verse 18 hanggang 23, ganito ang pagkakasabi ng ating Panginoong Jesus ang talinhaga patungkol sa maghasik. Amen. Okay, simulan natin basahin. Pakinggan nga ninyo ang talinhaga tungkol sa mga hasik. Kung sino man ay nakikinig ng salita ng kaharian at ito'y hindi niya napag-uunawa, ay pinaroroonan ng masama at inaagaw ang nasik sa kanyang puso. Ito'y ang nasik sa tabi ng daan at ang nasik sa isang mga batuhan, ayaw nakikinig ng salita, at pagdapat tinanggap ito ng buong galak, gayon may wala siyang ugat sa kanyang sarili, kundi sandaling tumatagal, at pagdating ng kapigatian o ng pag-uusig dahil sa salita, pagdaki natitisod siya at ang nasik sa mga dawagan ayaw dumirinig ng salita. Ngunit ang pagsusumakit ng ukol sa libutan at ang daya ng mga kayamanan ay siyang umiini sa salita at yako'y nagiging walang bunga, at ang nasik sa mabuting lupa ay siyang dumirinig at nakauunawa ng salita na siyang katotohanan na nagbubunga, ang ilang isang daan, ilang tig-60 at ang ilay tig-30. Pagpala ng Diyos sa kanyang salita. Sandali tayo po at manalangin. Mabanal na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng Panginoong Hesus, sa paititisan ng banal na Espiritu, salamat po sa bilang ng mga tao mo na yung tinawag, pinili, binuksan ang isipan, at binibigyan ng pagkakataon ng kanilang buhay ay magkaroon ng malaking halaga sa paningin ng bawat nakakakita, Panginoon. At dalangin po ang mga salitang ito ay mapakinabangan po namin na bago ka man lamang dumalik, Panginoon, o bago man lang kami dumating sa tinatawag na huling sandali ng aming buhay, ay magkaroon po ito ng kabuluhan sa amin. Sawayin mo po ang gawa ng kaaway na huwag makagambala sa nais mong gawin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, kaninang umaga pa lang, sa aming Adventist Leadership Breakfast Meeting, sabi ko, ito yung, kaya itsinir ko sa kanila, mga kalalakihan, nahipon puso ko na ito yung pangarap ko sa unang gabi. Kaya lang, habang ako'y nakaupo, nakita ko maraming mga kabataan, daming kabataan. So, gusto ko po ang pangaral na ito, gusto ko pababawin. Amen. Para maka-relate ako, makatagpo ko, makapag-ministeryo ako mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda. Kaya tulungan tayo ng ating Panginoon sapagkat ang mensahe nito ay medyo hindi kaugnay doon sa aking ginawang mensahe para sa mga lalaki ng Diyos kaninang umaga. So, pipilitin ko pong pababawin para maintindihan ng lahat ng narito mula sa pinakabagong ligtas, pinakabatang edad, dalaking panalangin, ay ang gabi ito yung maging pasimula na lahat ng pakinggan mo hanggang bukas ng gabi ay hindi masasayang. Amen. So, ang ating pong pinag-usapan dito ay gusto ko pong para mas maging mas maliwanag, ang talinhaga ay tumutukoy sa binhi. Walang pinakamalagang binhi na tinutukoy na binhi kundi ang salita ng Diyos. Amen. At yung pong tinataniman ng binhi, yan yung kondisyon ng ating puso. Okay? Sabi ko kasi yung pinapababab ko to. Ang pinag-uusapang binhing itinatanim, salita ng Diyos. At yung tinataniman ay yung kondisyon talaga ng ating puso. So, ang totoo nito,
ay sabi ko sa inyo, may giging total ako sa pangangaral na interview dahil kakapain ko po yung pinakamababaw na pananalita, pinakamababaw na pangungusap. Amen. Hindi po tayong lahat, ulitin ko, hindi tayong lahat ay mayroong magandang lupa o magandang puso. Amen. Hindi talaga, sa simula pa ng una, hindi talaga tayo ganun. Dahil sa ating talatang binasa, meron tinatawag na hinasikan, tabi ng daan, matigas, kapag dinadaan na matigas. No? Yan ang dumating yung binhi, hindi tumubo. Hindi tumubo, ninakaw lang ng ibon. Yung ikalawa, yung tinatawag namang batuhan, tumubo ng kaunti, ilang panahon, pero sumikat ang araw, natuyo, nawalan din ng saysay. At yung ikatatlo, nahulog naman yung binhi sa tinatawag na madamo, dawag. Tumubo man siya, pero nahirapan siyang magbunga dahil sinasakal siya ng mga dawag. Yung ikaapat, yung binhi nahulog sa magandang lupa. At yung magandang lupa ay tumulong upang yung binhi ay magdala ng napakaraming bunga. Aaminin ko, hindi ako agad naging katulad sa ikaapat na lupa. Hindi ganon. Amen? At marami sa atin, kung nabigyan tayong timta sa ating mga sarili, hindi po tayo talaga nagsimula na maganda ang ating puso sa pagtanggap ng salita ng Panginoon. Sino din magsasabi dito ng una kamakaling salita ng Diyos, nagpatuloy agad, nagpatuloy ka, lumago ka, nagbunga ka kaagad. Sino po sa ating kalagitnaan? Hindi lahat ay ganon. Amen? Sabi ng iba, siguro, yan ay ang puso niyan ay katulad nung una, matigas. Siguro, ang puso ng isang yan ay gusto lang niyang pangangaral ay yung malambot. Baka pag dinata ng pagsubok, nawawala. Siguro yung puso ng taong yan ay baka ang daming dawag. Ibig sabihin, maraming mga nais sa mga bagay sa libutan, kaya yung salita ng Diyos hindi nagbubunga sa kanyang puso. Pero gusto ko sabihin po ngayong gabi, may solusyon. Doon sa unang kondisyon ng puso, ikalawang kondisyon ng puso, at ikatlong kondisyon ng puso, may solusyon upang magkaroon po tayo at humantong sa magandang lupa. At yun natin pag-uusapan, cultivating our grounds to be fertile. Bungkalin mo, linangin mo, alagaan mo, pagbutihin mo para magkaroon ka ng magabuting lupa. Pagsikapan mo, pagtrabahuhan mo na magkaroon ka ng magandang puso. Amen? At yun ang gusto ko pong mahal sapagkat gusto ko pong ngayon pong gabi maintindihan natin na tayong lahat ay magpasya na magkaroon ng magandang puso. Upang hanggang bukas ng gabi, lahat ng binhi na salita ng Diyos ay pagbungahin sa iyo, sa atin, ng ating pong Panginoon. Kaya natin pag-usapan, the potential of the seed. Pag sinabing potential, yung nakapaloob sa binhi, yung pwedeng mangyari sa tinatawag na binhi. Kaya unang-una po, the potential of the seed, unang-una ito ay may buhay. Amen? Kahit anong binhi, kahit ay tuyo na, amen, sa loob niyan ay may buhay. Amen? Napakinggan nyo isang ilustrasyon, ilang mga archaeologists, ito po yung mga naguhukay ng mga matatandang lugar. Amen? At sa isang balita, article na kinabasa, ang mga archaeologists nito ay nahukay nila ang isa sa libingan ng parao. At may kultura ang mga Ehipsyo. Kapag ang parao ay namatay,
lahat ng kanyang paborito ay kasamang ililibing sa kanyang libingan. So, nandun yung kubeta, pinggan, baso na lang ginagamit at iba't iba pa. Pero kabilang sa kanyang libingan, may mga buto. May mga buto. At hindi alam ng archaeologist kung anong klaseng buto ito. Kaya kanilang pinag-aralan ang klema sa Egypt, pinag-aralan mabuti at pagkatapos itinanim po yung mga buto na edad ay 3,000 taon na. Pero alam nila may buhay. Kaya pagkatapos nila pag-aralan, itinanim yung buto, tumubo naman. At ito ay nagkaroon ng pinakamagandang bulaklak. Nang tumubo, ito pala isang napakagandang uri ng bulaklak. Ang gusto bigyan ng puntos, 3,000 taon ang binhi, pero nanatiling meron siyang buhay. Lalong-lalo ng salita ng Diyos, hindi po ito namamatay. Ang salita ng Diyos ay mayroong buhay. Amen? Na ito'y pwedeng gumawa ng mga bago at dakilang bagay sa ating buhay. Kailangan lang ng buto ay ilagay sa tamang lugar. Ang salita ng Diyos ay may buhay, may kapangyarihan. Hindi nawawala ang bisa, hindi nawawala ang kapangyarihan. Ang problema, yung kondisyon ng ating puso. Amen? Habang nagsasalita, pwede kang mag-evaluate. Ilang taon ka ng Kristiyano? Ilang taon ka ng mananampalataya? Ilan na ang mga binhi ng salita ng Diyos na ninakaw ng ibon sa iyong buhay? Minuto? Evaluation? Gaano na karaming binhi ng salita ng Diyos ang napakinggan mo, pero inagaw ng demonyo o ng kadiliman? Ilan na ang mga salita ng Diyos na napakinggan, tinanggap mo ng may galak, buong puso, pero nasubukin ka na walang lahat ang iyong mga tinanggap na salita ng Diyos. Hindi tumagal sa panahon ng pagsubok. Amen? Sa ating, ang ilan na ang salita ng Diyos? Oo, naaalaala mo pa. Oo, nariyan pa rin. Pero, ang tanong, bakit hindi nagbubunga? Sapagkat ang puso mo, pinasok na ng mga bagay ng sanlibutan na ito yung mga dawag. 1 week ago, may karoon akong kausap na isang kabataang lalaki. Tuwan-tuwa ako sa kanya sapagkat genuine, totoo ang kanyang pagtanggap kay Jesus Christ. Napaka-amo niya, napakabait niya, napaka-responsible niya. Pero isang araw na siya'y umibig, sa hindi man nanampalataya, ayaw na dumalo. Siyempre, tatay tayo, kausapin natin. Napatuloy naman natin. Pero isang araw, pumunta sa bahay. At sabi niya, Pastor, pwede po bang hindi mo na ako tutugtog? Oo. Alam ko na ang gustong puntahan. So, bilang pastor, lahat ng ipapayo ko, puro salita ng Diyos. Kulang-kulang 1 oras akong nagsasalita ng patungkol sa banal sa Kristo. Pero, ang bottom line, ang pinagtapusan, pipiliin pa rin niya yung babaeng nagpatibok ng kanyang puso. Isipin mo yan, kulang-kulang 1 oras, puro word of God ang aking binitiwan. Wala nang talab sapagkat pinasok na ng dawag. Nawalang lahat ng mga pangalan
aral na kanya napakinggan sa Regional Bible Conference, sa International Bible Conference, sa mga revival meetings, sa mga Jubilee Night, sa mga discipleship meeting, lahat ay sinakal ng dawat ang kanyang puso. Ikaw ba ito ngayong gabi? Pastor, hindi ko naman nakakalimutan, may salita pa rin ng Diyos. Pero tanong, nagbubunga ba o sinasakal na ng mga bagay, ng iba't ibang bagay sa sanlibutan? Hindi ako galit. Mahal ko kayo. Bago ko nakipag-usap, kahit hindi ko kilala matagal, pa ako'y nangaral, ibinibigay ko ang puso ko sa pangangaral. Lalo ang pangangaral, lahat ng salita papangaral ko ay galing sa Panginoon. Passionate yan pag binibitiwan ko. Kumusta ang kondisyon ng iyong puso? Katulad ka ba nung nahasik sa daan? Kahit ang dami ng pangangaral, wala ka naiintindihan. Talbog lang ang talbog yung binhi. Hindi na nakaka-penetrate ang salita ng Diyos. Amen. Iba't ibang klase ng nangaral. Pero wala pa rin dating ang salita ng Diyos. Bakit? Kasi yung puso mo matigas na. Or, pwede naman yung iba. Tuwan-tuwa ako. Ang ganda ng pangangaral. Pasti padyak-padyak ka pa. Gagawin mo. Hallelujah! Pero, 3 araw, di na ng problema. Di na tumalo. Nasaan na? Nasubok agad. Pero kalimitang problema ko ay yung may mga salita ng Diyos. Pero may mga dawag ang puso. Kanina sabi ng isang disciple, sabi niya, kinakailangan yung freedom from choking. Hindi choking, choking. Yung sumasakal. Dapat makalag ka sa mga bagay na sumasakal sa binhi ng salita ng Diyos na natanggap mo. Amen. Ano yung sumasakal sa salita ng Diyos sa iyong buhay? Yabang? Inggit? Porno? Ang kalabang ko sa maraming mga church, ang mga nanonood ng kalaswaan, porno. Nasa gadget na. Amen? Hindi to wala itong kabastusan, ha? Kasi gagamitin ko yung time, yung tamang salita na maintindihan ng lahat. Nakakagulat, marami naman mga kabataang babae, 13 years old, na ma-masturbate na. Bakit? Sa panood ng porno. Bilang pastor, ang hirap ngayong kalabanin ang social media sa kamay ng mga kabataan. Meron kami binuksan, meron binigyan kami ng pagkakataon sa City Health Ministry, mga kabataan, biktima ng rape. Sinong kumahasa? Miyembro ng pamilya. Nakakapangilapot, nakakaturog ng puso. Bakit ganito ang nangyayari? Porno, gadget, nadidemonyo ang isip. Mga lalaking dating tapat sa asawang babae, tumitingin pa sa ibang babae. Mga babae hindi masaya sa isang lalaki, pumapatol pa sa ibang lalaki. Dawag. Marami ng salita ng Diyos na napapakinggan pero hindi nagbubunga. Sinasakal ng mga dawag. Pero magandang balita ngayong gabi. Pwede tayo magkaroon ng isang mabuting puso. Amen. Yan ang gusto kong bigyan ng pansin, cultivating. Amen.
pagpahukayin natin, paunlarin po natin upang magkaroon tayo ng mabuting lupain, pababawi natin, pwede po natin hakbangan, pwede po natin pagsikapan na magkaroon tayo ng mabuting puso. Pwede tayong bigyan ng isang mabuting puso. Amen. Hallelujah. Kaya ito po yung aking pong pagtatapusan dito ko magtatapos. Baka iba sa inyo magluluto pa ng pangkain bukas ng umaga, bukas ng tanghali. Ito pa yung bukas pa naman yung mahalaga natin pag-uusapan. Inihahanda ko lang ang puso ninyo para sa papangaral ko bukas ng umaga at bukas ng gabi. So, ito yung aking pagtatapos, cultivating our hearts to be fertile. Hukayin natin, linangin natin, bungkalin natin ang ating pong lupain, ang ating puso upang maging mabuting puso. Gawin natin na ngayong gabi magkaroon tayo ng isang mabuting puso, ng isang mabuting lupain. Amen? Mag-umpisa tayo sa ating mga isipan. Alam kong imposible. Alam kong mahirap na. Ang iyong mga nakita ay nakarehistro na, nakatatak na sa likod ng iyong utak. Yes. Wala tayong magagawa dun. Mali ba magkaroon tayo ng Alzheimer disease? O kaya amnesia? Ito yung struggle natin. Napapanalangin ka na alaala mo yung mga pangit na sitwasyon, pangit na pangyayari. Para kung isang ikaw ang naging biktima, pagkaramdam mo, napakarumi mo. O kung meron kang ginawang hindi tama, parang ang nararamdaman mo, wala ka ng pag-asa. Dahil ang memory, hindi po natin to kayang limutin. Imagine yung kasalanan ginawa ko nung ako ay grade 2. Kalaswaan na nangyari sa akin, ako'y grade 2. Hanggang ngayon, sariwa pa sa likuran ng aking pong isipan. Yeah. Amen? Paano tayo magtatagumpay dito? Dahil napakarami ng inilagay na mga basura sa ating isipan. Amen. Na humahadlang, pumipigil upang ating maranasan ang biyaya at kapangyarihan ng ating Diyos. Amen? Ang ating isipan. May labanan, may digmaan, may sinanalangin ka, bigla sisingit yung alaala mo. Yung napanood mo sa porno, napanood mo sa gadget. Kaya panala mo, Jesus' name! In Jesus' name! Jesus' name! Hindi pa rin umaalis. Pero kalaban ang mga itinanim na basura sa ating isipan. Yung mga salitang narinig mo na nagsasakit ng iyong puso. Na mula sa pagkabata, abuse ka, inabuso ka ng mga pananalita na hanggang ngayon pag naalala mo nasasaktan ka, umiiyak ka na lang. Hindi ka makatulog. Pag sinasabing mga verbal abuse, wala pong pinipiling edad. Kahit 70 years old na, pag nakarinig ng verbal abuse, masakit pa rin. Amen. Lalo na ang mga bata, kaya walang binipiling edad ang tinatawag na verbal abuse. Pag-abuso na parang nagsasabihan kang TANGA ka. O nakarinig ka na salitang, sana hindi ka na ipinanganak. Pinakamasakit, yung spirit of rejection. Sakit mo. Sakit. Ako, napapalo ako kapag ang mga batang kabataan na nabiktima ng verbal abuse. Lord, paano ko matulungan ang mga batang ito? Paano ko matulungan ang mga kabataan ito? Paano ko matulungan sila? Ang mag-asawang napalitan ng masakit na salita. Ang dami nating struggle sa isipan, sa puso natin. Pero bago tayo tuloy ang mag-conclude ng pangit na bagay, kung gusto ko may establish natin, may pag-asa. Amen. Malaki ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen. Makapangyarihan ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Oo. Nakarinig ako ng mga verbal abuse. Oo. Marami ako nagawang kasalanan na laging pinapaalala ng demonyo kadiliman.
Pero salamat sa Diyos na aking pinaglilingkuran, tinutulungan niya ako magtagumpay at maging pagpapala pa rin sa mga taong nabibiktima ng mga bagay na ganito. Praise God. Amen? Cultivating our grounds, to cultivating our hearts to be the best ground, to be the best soil. Paano natin gagawin mga minamahal na kapatid? Alisin natin yung mga batong niya. Di ba sa lupa? Meron pong ganito. Isang illustration. Balik para makita nyo lang mga kapatid. Hindi ko lang nabanggit ko lang sa lupa. Pero isang kabataang lalaki sa parte ng probinsya, Visayas, Mindanao, nangarap na magkaroon ng magandang buhay. Pumunta ng Manila, pero napasama siya sa mga maling barkada. So sa halip na magkaroon siya ng magandang buhay, napasama siya sa mga gumagawa ng kasalanan. To make the story short, nahuli siya, bilanggo siya. Na kailangan niya pagbayaran. Kaya mga kabataan, pumili kayo ng tamang kaibigan. Yes, amen. Balikan natin, nabilang po yung kabataan ito. Nung siya po ay matatapos yung kanyang sentensya, bigyan siya ng pamasahe ng penology at pinabaunan siya ng mga binhi ng mga gulay. Yung trabaho sa kanya, hindi maraming pera. Pamasahe lang ibinigay, pati tapos ay mga binhi ng gulay. Umuwi siya doon, hindi siya makalabas ng bahay sapagkat nahiya siya sa mga kantsaw ng kapitbahay. Ayan, taas ng pangarap. Kaya kataas ng pangarap, lagapak ang bagsak. Ayaw niya, hindi siya lalabas ng bahay. Pero hindi mabalas ka ng puso yung mangarap na gusto ko umasenso, gusto ko maging maganda ang buhay ko. Kaya, tapos sabi niya, wala naman akong pera. Meron lang siya ay mga binhi ng gulay. Awa siya nakatanaw sa bintana, sabi niya, may lupa naman kami sa harapan. Pero paano tutubo ang binhi? Ito ay stony, mabato, sandy, mabuhangin. Sabi niya, may paraan. Kaya kinabukasan, hinukay niya, yung buong harapan niya, hinukay niya ito. Yung makakita sa kanya, ano nangyari sa iyo? Yung matutunan mo sa Manila, sa bilangguan. At yung lahat ng mga batong yun, hinukay niya hanggang dito, lampas tuhod. Malawak yung harapan, hinukay niya. Tinanggal niya yung mga buha, mga bato, mga buhangin, hanggang dito. Pagkatapos, nanghiram din siya ng paragos. Ano yung paragos? Yung hinihila ng kalabaw na transportasyon ng kaban, kung anong mga bigas. Diba? Kumuha siya ng mabuting lupa sa kabilang barangay. At yung mabuting lupa ay ipinunot niya doon sa kanyang harapan na kanyang hinukay. So nagkaroon na siya ng mabuting lupa. Then, sa kanyang tinanim ang kanyang mga binhi ng gulay. Dahil ang binhi ay nasa mabuting lupa, ang bilis ng pagtubo, ang bilis ng paglaki, kaya nakapagbenta na siya sa palengke at nagbigay na siya ng libre sa mga kapitbahay. Ang gusto yung bigyan ng puntos, gusto mo magkaroon ng magandang lupa, gusto mo magkaroon ng magandang puso, tanggalin mo na yung mga bato sa iyong puso. Tanggalin mo ang mga dawag, ang mga ugat ng dawag sa iyong puso. Isuko mo sa ating pong Panginoong Jesus. Isuko mo. Amen. Isuko mo lang. Tutulungan ka ng ating pong Panginoong Jesus. Amen. Sometimes may mga insekto. Nakula sa Candelaria, gusto kong pagandahin yung harap ng chapel namin. Kaya inalis ko yung mga bato-bato, buhangin, at yung kwento ko. Nilagyan ko ng magandang lupa. Tapos kumuha ko ng mga nasantaana, maganda kasi sa harap ng araw. Tumubo naman. Pagkalipas ng ilang linggo, namatay ulit. Bakit ano nangyari? Nung mapansin ko, ampaw sa ilalim. May mga langgam at may mga anay. Kailangan din palang tanggalin ang mga insekto. Ano yung mga insekto sa puso mo na dapat mong unti-unti tanggalin?
Pastor, huwag ka nang matalikhaga. Ano yung mga insekto sa puso? Yabang, inggit, gusto mo makipagpalit sa ibang babae, makipagpalit sa ibang lalaki, mas pugi naman ako dyan. Mas maganda naman ako doon. Mga insekto ba? Pag hindi mo pinagsigapan matanggal yan, yan ang sisira sa salita ng Diyos na nasa sa iyong puso. Yeah. So, importante ngayon buong gabi, mga minamahal na kapatid, kailangan po natin kilalanin may problema sa puso natin. Amen. Amen? Kilalanin natin may problema ang puso. At ikalawa, pagsisihan natin kasalanan. At ikatlo, mamatay ka sa iyong personal na kalooban, mapagsariling kalooban. Alam mo kasi, sabi ko kanina, yung lalaki, 1 oras akong nagpapayo ng salita ng Diyos. Sa huli, sinunod pa rin niya kung ano ang gusto niya. Minsan, uupuan ka ni Best, supuan ka ni Pastor, ng iyong kapal sa pananampalataya, ang dami ng sinabi, pero bandang huli, ang sinunod mo pa rin, gusto mo pa rin. Amen. Yes. Nagtulong-tulong na si Pastor, yung daddy mo, yung mami mo, asawa ni Pastor, yung disciple, ang dami mo na napakinggan. Pero, sa kahulihan, sarili mo pa rin ang sinunod mo. Amen. Paano magbubunga ang mga salita ng Diyos kung ang Hallelujah. natin ng sinusunod ay kagustuhan? Amen. Paano ka magbubunga kung lagi nilang gusto mo ang nasusunod? Alam niyo ba ang isang pinakamagandang halimbawa ng Panginoon sa Kristo? Nang sinanalangin sa hardin ng Gethsemane, sabi niya, Ama, Ama ko, kung maaari lang sana, huwag ko nang gawin ang gusto mo. Pero Ama, huwag yung gusto ko ang masunod, kundi ang kagustuhan mo ang masunod. Amen. 3 beses itong sinasabi ni Jesus Christ sa kanyang Ama. Ito yung gusto ko, Ama, pero huwag yung gusto ko masunod, yung gusto mo, Ama, masunod. Amen. Kapatid, gusto mo magbunga ang mga salita ng Diyos sa buhay mo? Gusto mo magbunga? Amen. Amen. Mamatay ka sa pansarili mong kagustuhan. Amen. Payagan mo ang puso mabuti, ang tutubo at magaganap ay kagustuhan ng Diyos. Amen. Praise God. Kahapon, umattend kami ng revival impact team sa Barangay Lutukan sa Riyaya. Nangaral si Pastor Anton about patungkol sa tinatawag na ang ika-4 na lalaki. Yung sa Pugon, yung tatlong si Sadrak, tapos yung isang lalaki. Meron siyang binanggit isang bagay doon yung kanya sinabi na may labanan, inaagaw sa akin. Oh, Father God, Almighty Jesus. Hallelujah. Hindi ko makuha. Inagaw, biglang inagaw. Yung hindi ko makain. Balik tayo, nabalag talaga. Yung isa sa pinakamahigpit talaga nating kalaban ay yung sarili mo. Amen. Pero kung papayagan mo ang Diyos ang manaig sa buhay mo, malulubos yung magandang plano ng Diyos sa buhay. Amen. Ang sabi ni Pastor Anton, napakahirap kalabanin ang kalooban ng Diyos. Amen. Hindi ka pwedeng lumayo sa kalooban ng Diyos at the same time masaya ka. Yung Amen. totoong saya ha. Yes. Hindi ka pwedeng lumayo sa kalooban ng Diyos at the same time ay magbubunga ka. Yeah. Dahil sabi ni Jesus Christ, ako ang puno ng ubas, kayo saka. Kung kayo wala sa akin, wala kayong magagawa. Amen. So payagan po natin na tayo po ay patutong magsuko ng ating sarili sa harapan ng Panginoon.
Yun na po yung naalala ko. Naalala ko na. Okay. Naalala ko na, sabi niya, ay Pastor Randall, akala nyo lang yung mga leader na, yung kasi yung pagsubok, mga hamon sa iyong buhay, preparasyon para ihanda ka ng Diyos sa isang bagong level ng iyong pagtawag na yung gagawin sa Panginoon. Isang bilis ang pinagsabi niya, nakikita nyo lang yung mga leader natin, nakaparong na, may ganyan-ganyan. Hindi ko ito binili ha. Regalo lang ito, regalo. Maganda na ano na yun, pakainong-inooba na. Hindi akin yan, sabi sa'yo na yan. Nakita lang nila yung blessing sa akin. So sabi ni Brother Pastor Anton, pero hindi nyo alam ang mga sakit na kanilang pinagdaanan. Amen. Alam ng mga unang mga tagalipapa paano ko nasaktan sa salita. Yeah. Ramdam yan ng mga narito sa lipa. Gaano kasakit ang naranasan ko na ako'y nasalita. Hindi sila pasakit ang ulo sa akin, hindi sila. Hindi yung mga yan, hindi yung mga yan. Yung ilan ay semi lang. Pero yung mga kapatid sa akin po, parang gusto ko lang sabihin, huwag po tayo malayo. Yes, wala pa. Bakit po ako nakalusot sa mga hamon ng buhay? Hindi ko'y pinaglaban ang sarili kong kalooban. Praise God. Hindi ko ipinaglaban ang sarili kong kagustuhan kung bakit ako nakakatayo sa inyong harapan, nakakakita ng mga pagpapalakita ng blessing. At higit sa lahat, nagaganap sa akin ang plano ng Diyos sa buhay ko. Ang mga kapatid, may magandang plano ng Diyos sa buhay mo. Amen. At sabihin ko, hindi ang kalagayan mong ito, sa ngayon, hindi yan yung final na plano ng Diyos sa iyo. May inihahanda pa ang Diyos na higit na mas maganda sa buhay mo. Amen. Praise God. Mayroon na siyang gustong ayusin Hallelujah. sa puso natin. Glory. Amen? Yes. Meron siyang ayusin. Amen. Dahil bukas ng gabi, gusto ko pong mapakinggan yung bukas ng gabi ito. Kung maayos ang puso mo, maayos ang puso mo ngayong gabi, sigurado, matatanggap mo mabuti ang pangangaral bukas ng gabi. At Lunes, ibang Kristiyano ka na sa harapan ng ating pong Panginoon. Amen. Amen. Ang ating pinag-usapan na dapat natin matatag, cultivate natin, linangin natin, pagbutihin natin, bukayin natin, yung mga salitang Pinoon yung maintindihan yung ating lupain upang maging mabuting lupa. Ang ating puso, pagsikapan mo na maging mabuting puso ngayong gabi. Amen. Praise Dahil God. bukas ng umaga, bukas ng gabi, may mga binhi na salita ng Diyos na dapat ihasik sa mabuting lupa. Sapagkat kung di ka magkakaroon ng magandang puso ngayong gabi, maasaya ang pangangaral bukas ng umaga, bukas ng gabi, at sa susunod pa mga pangangaral. Si Pastor Boy, pupunta raw dito. Tama ba, Pastor? Pupunta si Pastor Boy dito. Praise God. Ay, paano kung may problema ang puso natin? Paano makatanggap ang mga makapangyari salita ng Diyos kung yung puso natin ay batuhan, kung ang puso natin ay matigas sa daan, kung ang puso natin dawagan, paano mo matatanggap? Gagasyon tayo ng malaking halaga, magpapahotel, magpapalab-offering, magpapakain, pero yung puso mo hindi na ayos, paano mo ito matatanggap? Yeah. Mga kapatid, gusto sabihin, tama na ang pagsasayang ng mga panahong Amen. ibinibigay sa atin. Tama na ang pag-aksaya ng mga pagkakataong ibinibigay sa atin. Panahon na, ipaglaban mo ang iyong magandang destiny sapagkat ipinaglalaban ka ng Panginoong Jesus. Amen. Kaya ka narito ngayong gabi, sa kabila ng napakaraming pagsubok at nangyari sa buhay mo, narito ka pa rin sapagkat ipinaglalaban ka ni Jesus. Ang gusto kong mangyari ngayong gabi, ipaglaban mo naman yung gagawin ni Jesus sa buhay mo. Yes. Amen. Mag-umpisa sa ating puso. Praise God. Amen? Cultivate natin. Linangin natin. Pagbutihin natin. Ihanda natin ating puso sa gagawin ng ating Panginoon Yes. Jesus. Amen? Praise God. Magsisi, isuko ang kalooban sa ating Panginoon. Magpasyakiwanan ang mga bagay na hindi kalooban ng Diyos
Ulitin ko kapatid, kung marami ka nang dinidiscovering bagay na malayo sa kalooban ng Diyos, hanggang kailan ka tatakas at tatakbo sa kalooban ng Diyos, mapapagod ka nang walang nangyayari sa buhay mo. Na kay Jesus ang kasiguruhan ng tunay na buhay. Amen. Panahon na, ipaglaban mo ang iyong magandang destiny. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God, hallelujah. Habang nakayuko ang ating mga ulo, nakapikit ng mga mata na nalangin na ipag-usap sa Diyos, igalang natin ang presensya ng ating pong Panginoon. Kung baka sakali ako, sinyas lang kung may bago, para tayo mag-consume ng ibang oras. Kung meron kami mga bisita, first time, hindi po isang aksidente na kayo ay narito, kayo ay nasa plano ng Diyos upang mapakinggan yung salita ng Panginoon. Mahal kayo ni Jesus at nais ni Jesus gumawa ng mga dakilang bagay at mga bagong bagay sa inyong buhay. Maaaring matagal mo nang kilala si Jesus, pero ang ating pinag-uusapan, payagan mo si Jesus sa iyong puso, maghari at tanggapin mo siya bilang Panginoon, tagapagligtas sa iyong buhay. So meron po ba first time na kung buksan yung puso, tanggapin ang Panginoon sa Kristo bilang Panginoon, tagapagligtas sa iyong buhay? Pakita sa kamay kung meron po. Pwede ba kayong ipanalangin, sama-sa panalangin upang lumapit sa ating Panginoong Jesus? Amen. Hindi po kayo ipapahiya. O mga bunso, anak, hindi kayo pinapahiya. Tutulungan lang kayo. Tutulungan kayo lumapit kay Jesus. Hindi, wala kayong ani bang relihiyon. Lalapit lang kayo sa makakatulong sa inyo. Walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Sa salamat sa Panginoon. So ngayong umaga, ngayong gabi, cultivating our hearts. Tilangin natin ang kondisyon ng ating puso. Walang imposible sa may binhi. Pero ang tanong, maalala mo, ilang binhi na ang nasayang, ilang binhi na ang nanakaw, ilang binhi na sinakal, nasalita sa buhay mo at kinakakaroon ng bunga. Kailangan natin ngayon, ang binhing ito ay magbunga at may kinalaman ang kondisyon ng ating puso. Hindi tayo lumapit sa ating Panginoon ngayong gabi. Tayo magsitayo, bubuksan ko ang altar, bumanat tayo na lugar sa unahan o ating personal na kausapin ang ating pong Panginoon sa Kristo. Praise God, praise you, Jesus. Almighty, hallelujah. Oh my God, not by might, nor by power, but by your Holy Spirit. Oh, banal at makapangyarihang Diyos. Oh my God, Almighty. Oh my Lord and my Savior, God Almighty, hallelujah. Oh, not by might, nor by power, but by your Holy Spirit. Hallelujah, God Almighty, Almighty, hallelujah. Oh, Jesus, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Mas purito. Malagang awitin. Create in me a clean heart. Create in me a clean heart. Amen. Praise God. Ako ulitin mo lang sa ating Panginoon. Ang awitin. Create in me a clean heart. Praise God. Praise you, Jesus. My Lord God. Tayo magsitayo o tumawid sa ating Panginoon na ano dito. Created me
Hallelujah. Amen. Manatili po tayo sa presensya ng Panginoon ko pong ipagalangin. May mga Praise God. kabataang babae dito Hallelujah. o lalaki Glory to God. na nakaranas ka ng sexual abuse. Hallelujah. Nabiktima ka, wala kang magawa. Ito yung laging nagpapahirap ng iyong isipan at puso. Gusto mo ng tulong ng Panginoon mo, sumpi, gusto mong ipanalangin ka. Hindi mo kinakailangan itong ikahiya. Biktima ka. Hindi mo dapat itong kahiya. Kailangan mo itulong ngayong gabi. Hallelujah. Sino man pa sa ating kalagitnaan, kabataan mo ba, alam mo na nagkaroon ka ng sexual abuse. Hindi ba lumapit sa unahan? Pagpe-pray kita. Meron pa? Huwag kayong mahiya. Mananalangin tayo. Nasa kayo tulungan ng Panginoon. Meron pa ba? Isa lang? Huwag kayo nahihiya. Gagalang ko yun. Talagang gano'n, pero matapang si Bunso. Yung pangalan mo po? Una, mga ngako ako sa'yo na isasama kita sa pananalangin ko yung umaga. Ha? Hindi madali yung pinagdadaan mo. Pero walang imposible sa Diyos. Kahit ang tulungan ng Panginoon. Bukod kay Ashley, mayroong nakaranas kayo ng verbal abuse. Mga sakit na salita, binitiwan sa iyo at dahil doon nawalan ka ng tiwala sa sarili mo. Dahil naapektuhan ka ng mga salita, nasyado kang ibinaba, parang nahirapan ka magpatuloy, parang ang buhay parang may future pa ba sa akin? Pero pa ba ako magandang hinaharap? Ikaw yan, kabataan, nakaranas ka ng verbal abuse. Para kang diniktahan ng tao. Naapektuhan ka sa mga decision making, sa pagpapamilya. Meron ba mga biktima ng verbal abuse? Nabuso ka sa pamagitan ng salita. Sino ka? Sige, magmanalangin tayo. Amen? Pakinggan nyo yung mga biktima ng verbal abuse. Hindi salita ng tao ang magseselyo ng buhay niyo. Ang inyong hanapin, ang salita ng Diyos. Amen. Kaya ng Diyos, bigyan kayo ng mas magandang destiny. No? Ako ay biktima ng verbal abuse. Pero salamat sa ating Panginoon sa Kristo, nasira iyon dahil sa tulong ng Panginoon. Sinabi ng aking lola, ng tiya, ako ay naging sugalero ako, maging lasinggero ako, maging babaero ako. Dahil kung yung tatay ko, maging ganoon din ako. Pero salamat sa Panginoon sa Kristo, hindi nangyari sa akin yung sinasabi ng tao. Maraming sabi sa akin na ako ay PA, NGA, maraming sabi sa akin na ako ay bobo. Pero salamat, mas makapangin salita ng Diyos at panghawakan yung salita ng Diyos. Ha? Okay? So, tayo mananalangin. Unang pala natin si Ashley. Hindi madali. Ako bilang pastor, marami na lumapit sa akin. Kailangan niya ang himala, kailangan niya ang kalinga, kailangan niya ang tulong ng kailangan yung himala ng Diyos. Tulong natin. Dakilang Diyos, Ama sa langit, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Sa paitipisan ng banal na Espiritu, Panginoon. Nakikita mo po ang kalagayan ng batang ito. Nakikita mo po ang kanyang paghihirap ng kanyang kalooban. Hindi niya ito ginusto, Panginoon, o naging biktima siya ng Panginoon. Wala pong imposible sa iyo, Diyos. Ipagkaloob po sa Kanya ang favor at timbang galing sa iyo. Ang kapuspusan ng banal na Espiritu. Tulungan mo po siya maging matatag. Tulungan mo po siya maging makapangyarihan. Harapin ang hamon sa kanyang buhay na pagniwalaan niya na meron pang magandang bukas at may magandang buhay na niyanda mo para sa kanya. Pagpalain mo po ang buhay ng batang ito sa pangalan mo, Jesus. Amen. As ni pinarala sa akin, meron akong church na pinuntahan, magkapatid sila na ginalaw ng kanilang kapamilya. Pero sa tulong ng church, sa tulong ng pastor, sila ngayon ay mga professional na at meron na sila maayos na pamilya. Mabuhay ka sa pangako ng Panginoon. Bugsan.
Praise God. Mga abuse ng salita, verbal na salita. Dakilang Diyos, tulungan mo po Yes, God. na mapagtagumpayan niya ang mga salitang natanggap niya, mga verbal abuse. The spirit of rejection. Sinasaway ko ang espiritu ng rejection sa kanyang buhay sa pangalan mo, Jesus, sa banal mong dugo. Nilig ko, Panginoon Diyos, ang comfort, kaaliwan, kalakasan galing sa iyo. Panghawakan niya, hindi ang salita ng tao. Hindi ang salita ng tao magdidikta ng kanyang destiny, kundi ang salita mo, Panginoon, ang gagawa ng kanyang magandang destiny. Lord, deliverance, kalayaan at kapangyarihan pagkaloob sa kanya sa pangalan ng Jesus. O Lord, tulungan mo po ang kabataan lalaking ito, Panginoon. Lord, bigyan mo siya ng lakas at tapang na mapagtagumpayan ang masakit na salita na kanya narinig, Panginoon Diyos, na hindi ang salitang nyo ng mga tao magdidikta ng kanyang destiny, kundi, Panginoon, ikaw ang salita mo, makapangyarihan. Lord, kinakalagan ko siya sa spirit of rejection, Panginoon Diyos, at natutunan po niyang magtiwala at italaga ang kanyang sarili sa iyong mga pangako at pagmamahal. Lord, kinakalagan ko po, Panginoon, ang sumpa ng kaaway sa kanyang buhay at kinakalagan ko, Panginoon, ang iyong kapangyarihan sumaganya kanya, Panginoon, upang marating ang kanyang destiny sa pangalan ng Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Sa ating kalagitnaan bilang pagtatapos, ang puso ang may problema sa atin. Amen. Alam mo yan. Magkatagal tayo kung isa-isain ko kayo. Yung puso niyan, ang magiging pundasyon kung magiging ano tayo sa hinaharap. Kung papayagan mo palagi na ang puso niyan ay matigas, kung papayagan mo ang puso mo niyan na hindi mag-uugat na salita ng Diyos, kung papayagan mo ang puso mo niyan laging may tawag, paano ka magbubunga? Pero may paraan i-cultivate natin at pagputihin natin. Amen. At ang banal na Espiritu na sinugo ng ating Panginoon sa Kristo ang malaking tulong. Araw-araw diligin mo ang iyong puso ng panalangin at paghinig ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Tulungan tayo ng Panginoon. Ulitin ko mga kapatid, lahat ng sakit, hirap ay dinala ni Jesus doon sa krus. Pwede kang mabuhay ng malaya sa pamamagitan ng panibagong pag-asa, panibagong kalakasan na binibigay sa iyo ng Panginoon. Amen? Hallelujah. So, huwag kayo manatili sa ganyang kalagayan dahil may magandang future na naghihintay sa inyong buhay. Dahil magtapos sa panalangin, Amang Banal, ang hindi ko nagawa ngayong pong gabi, Yes, Lord. ikaw ang lubos na pumunok sa puso ng bawat isa. Salamat po, Panginoon. Siguro pinagkakatiwala ang bawat kaluluwang nakinig ngayong gabi sa pangalan ng Jesus. Amen. Okay, thank you. Maraming po salamat. Pagpalain kayo ng ating pong Panginoong Jesus. Pwede ng Diyos, hallelujah, salamat sa pagkilos at salita ng ating Panginoon, ating naranasan. Okay, mamaya-maya po kayo umuwi, may kaunti pong merienda dyan, no, na inihanda.